O ito mga kabunyog, ngayong araw, ngayong araw ay magkukonvene na ang impeachment court. Mga kabunyog, magkukonvene na ngayong araw ang impeachment court at na ito? Simula na ito ng impeachment trial. Mga kabunyog, naipadala na sa Senado ang articles of impeachment at na ito? Kumbaga, ang Senado ay magkukonvene na bilang impeachment court. At ano po yan? 3:00 ng hapon ng Mayo 18, araw ng Lunes. Yan yung itinakdang pag-convene ng impeachment court. Pero tandaan po natin, pag-convene pa lang yan. Pag-convene pa lang yan mga kabunyog. Hindi ibig sabihin na trial na yan. Ang trial baka mga ano pa yan, baka matagal-tagal pa, baka 1 buwan pa yan bago magsimula o baka matagalan pa nga. Pero ang gagawin na May 18, araw ng Lunes, 3:00 ng hapon, magsusuot na ng robes ang mga senator at magiging na silang senator judges. Ayan, manunumpa na sila bilang mga senator judges, ikukonvene na sila bilang impeachment court, 3:00 ng hapon ng May 18, araw ng Lunes, at gagawin na nila yung mga preliminaries, yung pag-summon, yung pag-approve ng mga rules, yung pag-ayos ng schedule, at pagkatapos niyan, i-schedule na kung kailan talaga ang simula ng trial. Yung trial kasi yung presentation na ng mga ebidensya, ng mga testigo. Ito mga kabunyog, kung pag-convene na ito ng impeachment court, ngayon pinagmamalaki yan ni Alan Peter Cayetano. Sabi ni Alan Peter Cayetano, kita nyo? Yung mga nagsasabihan niya dyan na kaya namin pinalitan ang liderato ng Senado ay dahil hindi na itutuloy ang impeachment, mag-sorry kayo sa amin, mag-apologize kayo, magkaroon kayo ng humility na aminin yung mali kayo. Yun ang hinayabang ni Cayetano. Sabi ni Cayetano, sabi nyo, kaya namin pinalitan sila Soto dahil hindi na itutuloy ang impeachment. Haharangan namin yan. Pero nakita nyo na ngayong Mayo 18, 3:00 ng hapon ay mag-convene ang impeachment court. So ibig sabihin yan, mali ang inyong inaakala at paninira sa amin. Sabi ni Cayetano. Yan yung pinagmamalaki ni Cayetano. Yan yung bukang bibig niya na, kita nyo, hindi totoo yung akusasyon nyo sa amin. Kasi ang sabi ni Cayetano, ang akusasyon ninyo sa amin, papatayin na namin ang impeachment, hindi na itutuloy. Bakit kami nagko-convene? Bakit kami nagko-convene? Pinadalhan niya ng sulat ang mga senador na May 18, 3:00 ng hapon, ihanda nyo ang inyong mga robes kasi magko-convene na tayo bilang impeachment court. So ang pinagyayabang ni Cayetano, kayo na mga dean ng mga law schools, kayo na mga professors na naglabas ng statement laban sa amin, inaakusahan kami, sabi niya, na kaya namin pinalitan ang liderato ng Senado ay dahil haharangin namin ang impeachment, nagkakamali kayo ngayon. Kaya dapat magkaroon kayo ng humility, sabi niya. Yun ang pagyayabang ni Cayetano. Ngayon ang tanong mga kabunyog, totoo kaya na hindi na haharangan nila Cayetano ang impeachment? Totoo kaya na magiging patas na sila Cayetano, hindi na nila papatayin ang impeachment ni Sara? Mga kabunyog, katulad din ng ganawa ni Chis Escudero, kahit naman si Chis Escudero, kinunbin pa rin naman yung impeachment court. Ay di ba? Nanumpa nga sila yung mga senator judges, mga June 2025, kinunbin din naman ni Chis Escudero ang impeachment court. Kaya lang, hanggang na lang sa pag-convene, hindi na siya nakaproceed sa trial. Wala na. Kunwari lang, kinunvene yung impeachment court, nanumpa yung mga senator judges, pero pagkatapos nun, wala na, hindi na nagkaroon ng trial, di ba? Kaya,
Bakit kinunbi ni Cayetano ang impeachment court? Kasi magagalit ang tao. Kapag hindi niya kinunvene ang impeachment court, kapag hindi ito nag-convene, garapalan 'yan. Talagang magagalit ang tao niyan. Siyempre kailangan niya ring tawag doon, magkunwari. Alam niyo itong si Cayetano, mapagkunwari ito eh. Mapagkunwari ito, ha? Oh, kaya nga makikita nyo, ipokrito, pero kahit ipokrito siya, oportunista, pero nagko-quote ng mga bersikulo at kapitulo sa Biblia. Yung pagko-quote niya ng Biblia, yan yung kanyang pagkukunwari. Pero sa totoo, oportunista siya at ipokrito. Ganito na naman yan. Sa impeachment, pag hindi niya kinunbin ang impeachment court, garapalan yan. Masyadong garapal yan. Magagalit ang taong bayan yan. Kaya hindi naman talaga niya yan pwedeng hindi i-convene. Kaya yung pinagyayabang ni Cayetano na mali daw ang mga taong naghusga sa kanila o sa kanya dahil kinunbin niya daw ang impeachment court. So ibig sabihin mali. Ay talaga namang ikukonvene niya yan kasi kung hindi niya ikukonvene, masyado silang garapal. Kailangan din nilang magkamuflahe. Kailangan din nilang magkunwari. Kaya kinunvene nila. Pero ang tanong, ano kaya ang mangyayari dyan sa impeachment na yan? Yun. Kahit naman i-convene nila yan, pero pagdating ng panahon, halimbawa, kapag pinag-usapan na yung pagbubukas ng mga ebidensya, halimbawa bank accounts ni Sara, bank records ni Sara, kapag hindi nila pinabuksan yan, o di ibig sabihin, pinoprotektahan pa rin nila si Sara. Totoo, pinagpatuloy mo yung impeachment. Totoo, kinunvene mo. Pero pagdating na dun sa mga importante ng mga desisyon tulad ng pagbubukas ng mga bank accounts, tapos hindi mo papayagan, yan yung Ibig sabihin, ang gagawin nila Cayetano, okay, ikukonvene nila ang impeachment court. Kasi pag hindi nila kinonvene, masyadong garapal. Kailangan din nilang magkunwari. Kaya yung sinasabi ni Cayetano na pasalamatan siya, purihin siya, mag-sorry sa kanya, hindi. Nananatili pa rin naman yung objective nila na protektahan si Sara. Kaya lang, yung pagprotekta nila kay Sara sa impeachment, hindi naman nila gagawin na hindi na iko-convene ang impeachment court. Kasi pag hindi nila kinonvene ang impeachment court, masyadong garapal yan. Masyadong garapal yan. Kailangan din ng kumbaga, medyo pino rin. Kaya, kunwari, nag-convene. Pero makikita natin yan sa kalagitnaan. Habang umuusad ang impeachment court na yan, makikita na natin dyan kung paano nila papatayin ang mga motion na makakasira kay Sara. Yan yun. Kaya akala mo naman kay Cayetano, porke pala nag-convene siya ng impeachment court ngayon, okay na. Hindi yan. Yung pag-convene ng impeachment court, kailangan yan. Kasi kung hindi nila i-convene ng impeachment court, masyadong garapal na yan. Bastusan na yan. Kaya nga si Chis Escudero, nag-convene din naman ng impeachment court. Diba? Kaya, yan mga kabunyog. So ngayon, ano kaya ang mangyayari? Yun ang tanong. Ano kaya ang mangyayari dito sa impeachment na to? Sa tingin natin, papagulungin ang impeachment. Magtutuloy-tuloy yan. Matapos itong impeachment, pag-convene ngayong araw, tuloy-tuloy na yan. Kaya lang, kapag may mga usapin na maano si Sara, ikakasira ng todo ni Sara. Halimbawa, kapag nag-motion, nabuksan yung mga bank accounts ni Sara, sigurado magmo-motion ang prosecution niyan. Sigurado haharangan yan ng mga senador ni Sara. Siyempre, i-oppose yan ng defense pagkatapos magbubutuhan ang mga senador. Parang katulad nung kay Erap. Di ba kay Erap din, ganun din? Nag-proceed yung trial kay Erap. Nag-proceed. Kaya lang, nung bubuksan na yung second envelope, nagbutuhan yung mga senador. Ano ang desisyon ng mga senador sa butuhan? 11-10. Karamihan ng mga senador, dahil kakampi sila ni Erap, hindi nila pinabuksan ang second envelope, yung Jose Velarde account.
Ganyan din ang gagawin niyan. Hindi papayagan ng mga senador na kakampi ni Sara, nila Cayetano, nila Marcoleta, nila Amy Marcos, na yung mga makakadamage kay Sara ay maipresent sa trial. O halimbawa, baka si Trillanes, questionin nila yan. Sasabihin nila hearsay. O, baka si Madriaga, questionin din nila yan. Maraming gagawin yan. Maraming gagawin. Yung income tax returns, yung box na hindi binuksan, pwedeng hindi rin nila pabuksan yan sa Senado. Maraming gagawin ito. Kumbaga, ang gagawin ng mga senador na yan, totoo, magpuproceed ang trial. Totoo, ikinunbin ang impeachment court. Pero, gagawin nila yung mga bagay na yung makakasira kay Sara, hindi nila pababuksan. Pag may nag-motion na isugpi na ang mga bangko, ikikil yan ng mga senador na kampi kay Sara. Yan ang gagawin nila dyan. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.